Hi everyone! It's Minikay. So another day, another DIY. Gumawa tayo ng DIY chair para sa baby photoshoot dahil may nag-request sa ating comment section. Kaya tara, samahan niyo ako! So, ayan nga yung mga kailangan natin. Syempre, hindi mawawala yung karton dahil lahat naman ng ginagawa kong DIY ay made in karton. Meron nga ako ditong small size na karton. Ito nga yung gagawin nating upuan. So, first, isisil natin yung ilalim ng karton gamit ang ating packing tape. After that, lalagyan natin ito ng palaman sa loob para tumigas at pwede ngang maupuan. So, marami nga akong mga retaso ng karton dito dahil sa mga ginagamit ko yun, mga naggagawa ko ng DIY. So, yun yung ilalagay natin dito sa loob. So, ito nga yung itsura niya sa loob pag wala pang ang laman, parang hindi siya matibay, 'di ba? Kaya lalagyan natin ng pampatibay sa loob. Para pag inupuan siya, hindi siya mayuyupi. Pupunuin lang nga natin itong loob ng karton, parang ganito. Halimbawa naman kung gagawa ka ng ganitong DIY tapos wala kang pampalaman sa loob ng karton, pwede mo siyang lagyan ng mga damit. And then pagkatapos mo siyang gamitin, pwede mo na siyang pagkalas-kalasin at kunin yung mga damit. Ang purpose ko talaga kaya ako naglagay ng mga retaso sa loob ng karton is pampatibay nga para pag inupuan hindi mayuyupi. Katulad nito, tignan nyo. Kayang-kaya ko, 'di ba? Hindi siya nayuyupi. Kaya sigurado kang secure si baby pag magpo-photoshoot ka na kasi matibay yung nagawa nating karton. So pagkatapos kong ang gawin 'yan, itinabi ko muna kasi gagawa tayo ng pwede natin panlagay sa gilid at doon sa likod. Yung sandalan nga at lagayan naman ng kamay sa gilid. Yun yung gagawin natin. At ayan, kumuha lang ulit ako ng karton at nag-cut na ako. Dalawang klase nga pala ng karton ang ginamit ko dito. Yung isa, yung matigas na karton at yung isa naman yung malambot. Kailangan ko kasi yung malambot na karton para pan-design natin dun sa gilid at dun sa sandalan. Mahihirapan kasi akong itupi kung yung matigas na karton yung gagamitin ko, kaya dalawang klase ng karton yung ginamit ko. Yan ngang hinihiwa ko, yan yung klase ng karton na matigas. Kaya ginagamitan ko siya ng cutter pag ikakat ko siya. Ito nga ginagawa ko, ito yung magiging sandalan natin. Subalit dalawa nga yung kinat ko para sa sandalan para talagang matibay. At ayan na nga, sinusukat ko na siya dito sa karton na ginawa ko kanina. Syempre, isusukat natin kung sasakto siya talaga doon sa ginawa natin. Baka mamaya may magtatanong na naman kung anong sukat yung mga ginamit ko. Pasensya na ha, depende kasi talaga sa karton na meron kayo yung sukat na gagamitin nyo. Bahala na kayong gumawa ng measurement kasi depende yan sa karton na meron kayo at sa gagamitin nyo. Kaya itong ginagawa kong DIY is pang baby photoshoot kaya maliit lang yung karton na ginamit ko dito. At ayan na nga, balik tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos kong ang isukat, nung okay na siya, tama na yung sukat niya, ididikit ko naman siya gamit ang ating packing tape. Papalibot ko nga lang yung packing tape dyan sa buong karton para talagang secure na secure at hindi magkakalasan. Tignan nyo na lang ng mabuti kung paano ko siya ginagawa, kung paano ko siya idikit. Sa paggagawa ko nga ng mga DIY, wala akong masyadong ginagastos dahil lahat ng tools na mga ginagamit ko is makikita mo lang sa loob ng bahay. Ang malimit ko nga lang paggastosan pag gumagawa ko ng mga DIY is yung wallpaper, pero ngayon hindi ako gagamit ng wallpaper dahil meron akong mga damit na dapat itatapon ko na pero hindi ko muna tinapon kasi naisip ko nga na pwede ko siyang gamitin dito sa mga ginagawa kong DIY. Kaya ngayon hindi ako bumili ng wallpaper kaya itong ginawa kong DIY wala akong halos na gastos. Natapos ko na ngang idikit yung para sa sandalan natin. Ngayon naman yung gagawin ko is yung para sa gilid. Sinukat ko nga lang nga kung gaano kalaki at kahaba nga yung gagamitin natin para dito sa gilid and then kinat ko na nga. Pagkatapos ko ngang hatiin sa hugis na kailangan ko, isinukat ko naman siya dito sa gilid para maya-maya ididikit na natin. Nagbawas lang ako ng konti kasi medyo may sobra pa. Kinakat ko talaga yung mga sobra-sobra para hindi pangit mamaya tignan. Nasa side pala na magkabilaan, hindi ko na siya dinoble ng karton kasi medyo matigas naman itong gamit kong karton. Ang baby naman kasi yung uupo gagamit para sa DIY shoot, hindi naman gaano mabigat ang baby. Kaya okay lang kahit hindi natin doblehin dito sa may lagayan ng kamay. Ang importante naman dyan is yung upuan at saka yung sandalan. At ayan nga, nakuha ko na yung tamang sukat niya kaya idinikit ko na siya gamit ang ating packing tape. Packing tape talaga yung ginagamit kong pandikit kasi yun yung feeling ko na parang magpapatibay dito sa pagkakadikit niya. Gumamit din ako ng glue gun para sa mga pandikit na hindi kayang idikit ng ating packing tape. At ayan nga, pinalibutan ko na naman siya ng packing tape. Talagang sinicure ko siya ng packing tape para talagang matibay na matibay itong gagawin nating upuan. Nagpagod ka na lang din naman, itodo na natin.
natin para talagang secure na secure ang ating gagawing upuan. At ito na nga yung kinalabasan niya pagkatapos nating i-secure ng mga packing tape. At ngayon naman gagawin na natin yung design natin dito sa gilid sa may lagayan ng kamay at dun sa sandalan. Dito na nga natin gagamitin yung malambot na karton. Kumuha lang nga ako ng malambot na karton at nilagay ko lang dito sa may gilid at gumawa lang ako ng parang ganitong hugis. Ganyan sa ginagawa ko. Kaya kakailanganin talaga natin ng malambot na karton para meron tayong pan-design. Hindi tayo mahihirapan sa pagtupi-tupi kung yung matigas na karton yung gagamitin natin, di ba? Nung nakuha ko na yung hugis na kailangan ko para dito sa side, dinikit ko na ulit yan gamit ang ating packing tape. Tapos dito sa mga side na ito, kailangan natin yung glue gun. Kaya kakailanganin din natin ang glue gun sa ganitong paggagawa ng DIY chair. Ito nga yung sinasabi ko kanina na hindi kayang idikit ng packing tape itong mga sulok-sulok. Kaya yung glue gun yung gagamitin natin dito. Nag-aalangan nga akong gawin ito kanina dahil hindi ko nga ma-imagine kung paano ko nga gawin ito. Pero ewan ko ba sa tuwing gagawa ko ng mga DIY saka lang pumapasok yung mga idea sa aking utak. Kaya nagiging maayos naman yung resulta pagkatapos kong gawin. Wala akong ginayahan nito, basta lang talaga pumasok sa utak ko yung idea kaya ko to nagawa. At ayan na nga, tinadtad ko na naman siya ng packing tape para sigurado talaga na hindi magkakalasan. At yung design na nasa sandalan, hindi ko pala nakuhanan kung paano ko siya ginawa dahil hindi pala nakaplay kanina yung video. Ay apo, hindi ko tuloy alam kung paano ko siya i-explain, basta kumuha lang ako ng malambot na karton ulit at gumawa lang ako ng ganyang hugis at idinikit ko na ulit ng packing tape. At ayan, natapos ko na nga siyang gawin at trinay ko ngang upuan. Kayang-kaya nga ako, hindi siya nayuyupi. Ngayon naman, babalutan na natin siya kaya naggugupit na ako nitong luma kong damit para maidikit na natin dito sa upuan na ginawa ko. Buti na lang itong damit na itatapon ko may sariling design na kaya hindi na ako mahihirapan na mag-design pa ng upuan na ito. May pa-feather nga itong tela na ididikit ko kaya nai-excite na ako kung anong kalalabasan niya. Parang ang ganda. Natutuwa talaga ako pag nakakagawa nga ako ng ganitong mga DIY. Akalain mo yun, hindi ko alam na kaya ko palang gumawa ng ganito. Lugan nga yung ginamit ko pandikit dito sa ating mga tela. Naman kasi didikit ng packing tape dito kaya kailangan natin ng glue gun. Tsaka ito palang tela na nagamit ko is nababanat kaya hindi ako nahirapang idikit siya dito sa ating upuan. Pagkatapos ko ang idikit itong mga tela, ito naman yung naging resulta niya. O diba? Pwede na para sa DIY photoshoot ng inyong mga chikiting. Wala ka nga masyadong gagastusin dyan dahil lahat ng kakailanganin mo is nasa loob lang ng bahay. Diskarte lang talagang kailangan natin mga nanay para nakakatipid tayo. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki kung kaya naman natin gawin. So ayun lang naman.